Alright, so ito na mga kababayan, pag-usapan natin itong nangyari kay Medialdea or Salvador Medialdea mga kababayan. Ito kasing naalala nyo mga ka-GP natin, sabi nila, bakit panahon na ng crisis ngayon? Bakit ang ginagawa nyo inuuna nyo yung impeachment? Diba mga kababayan? Kumbaga, sabi nga ni Top 1, mga ka-GP natin, kung gano'n ang pag-uusapan, kung ganyan ang narrative ng mga DDS, bakit sineselebrate nyo pa ang birthday ni Digong? Diba dapat inuuna nyo ang taong bayan bago yung pagsiselebrate ni Digong Duterte o ng birthday ni Digong Duterte? Well, mga kababayan, yan ay dahil sila po ang nagbigay. Diba? Sabi nga nila, don't put two words in our mouth. Yun ang pambanat natin sa kanila. Anyway, mga kababayan, 81st birthday ni Digong Duterte, pero may nangyaring hindi maganda. Etong si Medialdea, mukhang nabulunan mga kababayan. Nabulunan. Bakit nabulunan? Kasi itong isang speaker nila, mga kababayan, si Boy Lighter, naalala nyo? Yung maingay, mga kababayan, sa mga rally. Pinapatamaan niya si Leila de Lima na isa daw sinungaling, magnanakaw, kaya nabubulunan. Saktong-sakto itong si Medialdea, mga kababayan. Nung nagsalita din, ay nabulunan. Hindi ba ito pahiwatig na nagsisinungaling at ito din ay magnanakaw? Well, mga kababayan, base lang ito sa ating mga opinion at reaction ha. Wala pong wala pong personalan. Mga ka-GB Natics. Ito, tingnan natin. Ito kasi yung banat dyan nitong si Boy Lighter, mga kababayan. Ayan. Banat dyan kay Medialdea. Si Leila de Lima, magnanakaw rin. Oo. May dalang piatos. Dahil impeach Sara, kaya naman pala nabibilaukan si Leila de Lima, mga kababayan. Nung isinisigaw nila, kulong na yan. Inubo si Leila de Lima. Si Leila de Lima, magnanakaw rin. May dalang piatos. Dahil impeach Sara, kaya naman pala nabibilaukan si Leila de Lima, mga kababayan. Nung isinisigaw nila, kulong na yan. Pag nabilaukan daw, magnanakaw. At sinungaling, mga kababayan. Bakit itong si Medialdea nabilaukan bigla? Bakit? Ito po yung talagang yan, mga kababayan, eksena nitong kay Medialdea. Papakita ko rin po sa inyo ng buo para syempre alam natin kung ano nangyari, mga kababayan. Bakit ito biglang nabilaukan? Katauhan. Okay. Tubig. Okay, yes, may Karma ba to? Karma? Karma ba ito? Well, mga kababayan, hindi maganda na pagtawanan natin ito ha. Pero since katuwaan lang naman natin, di ba? Tayo ay mapagpatol lang naman, mga kababayan, sa mga sinasabi ng mga DDS. Kaya nga sabi natin, ano ba to? Kayo tong nagsasalita ng masama, you are saying something bad, mga kababayan, dito ila Leila de Lima at sa iba pang mga tao, pero yung mga kakampi nyo ngayon ang tinatamaan. Di ba sabi ni Cara David sa kanyang sa kanyang teka sa kanyang mga kababayan, sa kanyang birthday wish, sabi niyang ganon ay mamatay na ang mga magnanakaw. Diba? Tapos sabi naman ni Boy Lighter, yung mga nabibilaukan daw ay magnanakaw din at nagsisinungaling. Ito si Medialdea, mukhang tinamaan. katauhan. Talagang yon mga kababayan, talagang napasigaw, talagang wala naman siguro nilunok ba yung laway.
Mm-mm. Muntik pa siyang mauna kay Digong, mga kababayan, sa kanyang wish eh. Di ba? Gusto niya nga bumate, gusto niya nga magbigay, mga kababayan, ng magandang speech para kay Digong. Baka muntik pa siyang mauna kay Digong Duterte. Ah. Okay, yes, may Mm. medic, please. Medic. Medic, medic. Our Medic. Some, 911 or Dada Muzawa. O yan mga kababayan, dinala pa dyan si tawag dito. Naku, ba't nawala? Grabe naman yon. Wait. Naputol tuloy. Naputol eh. Dinala yan sa hospital, mga kababayan, si Salvador Mijaldea, ha. Mabagal yung internet natin. Mas maganda na to kaysa baka mamaya bigla talagang mga kababayan, maputol ng diretso, mas mahirap na, no? At least tayo kahit papaano may buffer. Ito yung ginawa sa kanya. Dinala po siya sa hospital. Tagal mag-loading, oh. Na si attorney Oo. Mijaldea, no? While nagsasalita. So, naging emotional po kasi Sabi ni Lakay Tiamyanan, baka magsimba na may bulak sa ilong, Mijaldea na yan. Mga kababayan. Hindi, grabe naman kasi sa totoo lang hindi naman sa mga ka-GP Natics. Di ba naalala nyo nung lumabo yung paningin ko nung November? Di ba? Yung katawan ko, halos gumanito na eh. Nung November, kung napapansin nyo yung katawan ko noon, mga kababayan, overweight na ako, 110 kilograms. No? 110 kilograms. Kaya napapansin ko, sabi kong ganun, hindi ba dahil sa pagbabad ko lang sa PC to, or talagang sobrang, parang ubis na ako. Hindi, ubis na talaga ako noon, di ba? Mga kababayan, eto, talagang dadapuan ka. Kukunin mo talaga halos lahat ng mga sakit kapag ganito yung katawan mo. 'Di ba? Mahina ka na eh. Tapos may edad ka pa. Oh. parang hindi niya nakaya, mga par. Grabe. Sobrang sakit yung nararamdaman niya. Yes, he is. Ayan po. Ayan po, palabas na po si Ayan, oh. Hindi ang nangyari sa kanya, tingin ko hindi naman siya inatake, mga kababayan, pero nabulunan siya. Nabulunan siya, parang yung laway niya habang nagsasalita, mga kababayan, ay di ko alam kung humarang dun sa kanyang lalamunan, di ba? Yung kanyang laway. Pero tama po kayo, Ma'am Perlatan. Lahat tayo ay papanaw sa mundong ito, pero wag naman talaga natin na maghangad tayo ng masama laban sa ating kapwa, no? Kahit anong sama po ng mga yan, hilingin na lang natin na mabuhay sila at pag tawag dito, maaring magbago pa sila, magsisi pa sila sa kanilang mga kasalanan. O kaya, mga kababayan, ay singilin po sila ng batas ng tao at syempre ng batas ng Diyos, di ba? Kapag dating
pagdating po ng panahon. Pero ang nakikita ko kasi dito, yung mga Duterte supporters, habang sila po ay nagka-curse sa mga lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo ba napapansin? Lahat ng sinasabi nila against the president, bumabalik sa kanila. Sila yung tinatamaan. Parang itong si Pangulong Bongbong Marcos ay isang may panangga. Mga kababayan, na kapag sinasabihan nila na mamatay na, sasabihan nila na itong taong ito o gagawan nila ng fake news na may sakit, mga kababayan, malalaman natin, isang araw, meron na nagkakasakit sa mga DDS o kaya naman ay namamatay. Kung naalala nyo, mga kababayan, itong sino ba yun? Yung kamamatay lang, si Sandra Cam. Mga ka-GPnatics, di ba umamin yun si Sandra Cam that siya po ay ginamit ng mga Duterte para ilaglag si Laila de Lima para gawa ng kwento. Now, mga kababayan, akala natin itong si Sandra Cam ay magbabago. Akala natin, mga kababayan, dire-diretso na yung kanyang remorse, yung kanya pong pagsisisi. 'Di ba? Anong nangyari? Kumampi pa rin sa mga Duterte despite the fact, mga kababayan, that she knew na talagang gawain ng mga Duterte yung magtanim ng ebidensya. Pero dun pa rin kumampi. Anong nangyari kay Sandra Cam, mga kababayan? Pinagmumura nun si Pangulong Bongbong Marcos. She even cursed the president. Mamatay na, mga kababayan. Bangag, lahat ganun ang sinasabi niya. At kung ano-ano pa, mga kababayan. Pero isang araw nalaman na lang natin, si Sandra Cam, di ba? Patay na. O, anong nangyari? Hindi po ba, mga ka-GPnatics? O, eto naman ngayon. Anong ginagawa nila? Kinikurse nila. Yung mga tao na tumutulong po sa mga biktima ng extrajudicial killings, ginagawa nila ng kwento. Lahat yung nabulunan, ginagawa nila ng kwento. Diba? Ginagawa nila ng mga masasamang mga pananalita. Ngayon, mga kababayan, kasasabi lang, ilang minuto lang. Tapos sila na ngayon ang binabalikan. Hindi ko alam kung coincidence lang ba to. Hindi ko alam kung ito ba ay talagang karma na para sa kanila, para ipaalala, hoy, hindi sila yung magnanakaw, kayo ang magnanakaw. That's why nararanasan nyo ngayon ang bagay na yan. Di ba? GP, back to you sa mga DDS, sabi ni Ace. Di ba? Mga kababayan, karma is bitch. Karma is a bitch, sabi ni Lakay Tiamianan. Sabi ni Mixi, na atake na yan, sign na yan, bakit yung pamilya niya, bakit di nyo bawalan ang papa nyo o yung asawa niya? Isa pa yan, Mixi. 'Di ba? Alam na natin, mga kababayan, na hello Sir Carlos Maglasang. Mga ka-GPnatics, alam na natin na si Salvador Medialdea ay matanda na. 'Di ba? Same with Digong. 'Di ba? Dinadrag ninyo yung inyong kapamilya o pinapayagan niyo siya na magsalita pa sa ganitong karaming mga tao imbis na dapat nagpapahinga na lang. 'Di ba? Dapat itong tao na to, mga kababayan, nasa bahay na lang. Hindi na dapat pinapupunta sa mga ganito. Alam natin baka mamaya ay may mangyari ditong hindi maganda. 'Di ba? Mga kababayan? Sabi ni Mami Irma Kapuyan, hello GP, good morning. Ano nangyari kay Sandra Cam? Nag-backfire sa kanya ang pag-alimura at pambabalahura nila sa butihing president. Patay na si Sandra Cam. Hindi ko alam kung last year ba o 2024. Basta ganon, 2024 or 2025 namatay si Sandra Cam. 'Di ba? Tapos, ang sistema nito, mga kababayan, sabi nila, ipag-pray daw natin. At mga DDS, ipag-pray nyo daw ang kagalingan ni Medialdea. Ang tanong dyan, mga kababayan, kanino sila magpipray? Kay Digong? Sa presidente ng impyerno, si Sara? O kaya naman kay Kibuloy? Saan sila magdadasal?
Hindi, nagtatanong lang po ako ha, mga kababayan. Nagtatanong lang ako. Alam naman natin yung background ni Digong pagdating po sa pananampalataya, di ba? Minumura niya ang Panginoong Diyos. Dinuduraan niya ang simbahan. Minumura niya ang mga pare. So ngayon, mga kababayan, sino ang kanilang hihingian ng tulong? Yung mga DDS. Kay Kibuloy. Di ba? Kay Kibuloy ba? Ako lang naman ay nagtatanong, no, mga kababayan, napaka-stupido ko ngayon. Hindi totoo, ano ko ngayon. Hindi, nagtataka lang ako kung sino yung kanilang pagdadasalan. Di ba? Alam natin, malapit na mga kababayan ang Lenten season na naman. Di ba? Dapat tayo magpanata, dapat tayo humingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Mga kababayan, pero sino at kanino po sila hihingi ng tulong para pagalingin, 'di ba? Mama Aiza Zagon, Naging emotional lang po siguro siya. Ay, ganun ba yon mga kababayan? Sabi ni Mama Salve Caparanga, pag nagkakaedad na ang tao, kumikipot na ang daanan ng hangin, nakalunok ng lawayan at nagbara, dahan-dahan dapat ang pag-inom ng tubig, patak-patak lang, patak-patak lang muna, mga kababayan. Kasi ang nangyari dito, ang bilis magsalita ni Salvador Medialdea, mga kababayan, at saka siya, parang masyado siyang emotional. Sinabi naman kanina, 'di ba? Naging emotional siya masyado. So, mga kababayan, dapat sa mga ganito, yung matatanda na may sakit, alam nyo na, dapat talaga hindi na ginagawang 'di ba? Hindi na sinasama sa mga ganitong event, mga kababayan. Or pwede naman sana na isama. Huwag nang pagsalitain para hindi po nabubulunan o kaya naman, mga kababayan, hindi po ito magalit. Ganito kasi yan, GP. Unang-una, birthday celebration, 'di ba? Ano ba ang maganda sa birthday celebration? Kapag nagsi-celebrate po kayo ng birthday, 'di ba? Common na sa ating mga Pilipino o kahit kanino. Kapag birthday celebration, dapat ito ay happy-happy. Di ba? Walang dull moment. Dapat walang mga kababayan. Wala po dapat hate. Di ba? Dapat ganun. Kaso mga kababayan, yung birthday ni Digong, imbis na maging peaceful sila, imbis na maging mapagpasalamat sila dahil si Digong buhay pa rin hanggang ngayon, mga kababayan, hanggang ngayon may mga nagmamahal pa rin sa kanya. Totoo naman, di ba? May nagmamahal pa rin sa kanya. Dapat yun ang ipagpasalamat natin. At mga kababayan, syempre, natin or sila, yung mga DDS. Pero ang ginawa nila, instead na gano'n ang mangyari, parang tinataniman nila ng sama ng loob at hate, mga kababayan, yung kapwa nila mga DDS. So, yung mga speaker, dapat mga ka-GP na, hinay-hinay lang tayo ha. Dapat maging masaya lang tayo. Celebrate natin ang ika-81st birthday ng ating dating Pangulo na talaga naman naging, naging, sabihin nyo, naging haligi ng Pilipinas. O, mga ganon, something like that. Alalahanin nyo, mga kababayan, yung mga nagawa niyang maayos, mabuti sa bansa natin o kaya nagawa niya dyan sa lugar ninyo sa Davao. Hindi yung mga kababayan, birthday celebration na nga lang. Puro galit pa ang itininom nyo sa mga puso. 'Di ba? Maging ang speaker nila, isa nga si Medialdea. Anong nangyari, Ma'am Irene Santiago? Di na karma. Sabi ni Rhea May, bago kahiwalayan ng kaluluwa mo, makakapagsisi ka na ngayon. Baka mayat maya, mauungkak ka na, di pa oras, hindi ka pa nakapagsisisi ng kabastusan ng bunganga at isip mo.
Sabi niya, Reo May. Oh, sabi ni Arnold Biledo. Good morning, Boss GP. Watching from Mindanao. Karma yan, Boss GP. Ang lakas manira kay PBBM. Sabi naman ni Ma'am Leticia. Oh, like that, it seems. Nagbe-birthday din pala ang demonyo. Sabi ni Sir Nelson Tolin. Ano ba naman to? Naguguluhan ako kung ano babasahin ko. English o Tagalog eh. Diba? Oh. BMB Terry, shout out. Oo nga, yung language, ang gulo mga kababayan. Nagiging English. Oo. Paano kaya alisin yan? Yung Tagalog lang, no? Wala yung Wala naman ano. ang defense team niya. Wala na naman. Bigla na lang nawawala. Napipindot ko pala. Wala kaya. Yung kamay ko kasi isa dito, nandito sa keyboard. Teka guys Pagal? Di naman kayo naiinip, no? Wala, naglolo ko talaga. Ayaw bumalik. Oh. So anyway, mga kababayan, iyan po yung pangyayari doon sa Davao kahapon. Again, sila po ay humihingi ng tulong sa mga kapwa nila mga DDS na ipagdasal daw po, mga kababayan, ang kagalingan nitong si Salvador Medialdea para sa agaran niyang paggaling. No, mga kababayan, basta bahala na sila doon kung kanino po sila hihingi ng tulong. Kung kanino po sila magdarasal, mga kababayan. Baka kay Kibuloy, magawa niya ng paraan to. Di ba? Baka kay Kibuloy, magawa niya ng paraan, mga ka-GPnatics. Hintayin na lang natin kung ano mangyayari. Pero sana naman, well, tayo bilang Pilipino, bilang makatao, no, hindi naman natin pinagdadasal na sana mamatay na si Medialdea. Walang ganon. 'Di ba? Pinagdadasal natin, mga kababayan, na umayos pa rin si Medialdea kasi alam ko si Medialdea ay isa pa rin ito, mga kababayan, sa gustong ata doon sa ICC para may pagtanggol nila si Digong. Sige, ipagtanggol yun na ipagtanggol. Maganda yan. At least, mga kababayan, kaya nyong humarap, di ba? At saka bilib din ako dito kay Medialdea. Kahit matanda na, mga ka-GPnatics, sinungaling pa rin. Kahit matanda na, talagang pinapatunayan niya na siya ay loyal kay Digong. Mga ka-GPnatics, bakit kanyo? Diruin nyo nung alam natin na may sakit si Medialdea. Mabuti pa siya. Sumama kay Digong sa dahig. Samantalang si Bato, samantalang si Robin, samantalang si Bongo, na puro pangako, sige, sasamahan namin yung matanda. Sige, ipagluluto ko yan. Hanggang ngayon, hindi nagpapakita. Diba? Sabi ni Ma'am Perlatan, ang birthday is something to celebrate, but mga DDS are not celebrating but cursing. Correct. Mga kababayan, yan yung sinasabi ko kanina eh. Instead na sila ay magpakasaya, mag-happy-happy, 'di ba? Mag-bonding, tapos i-celebrate nila, i-reminisce nila, ano ba yung pag-alala, alalahanin nila yung mga magandang nagawa ni Digong, yung mga tulong sa kanila ni Digong. Baka sakali, mga kababayan, marami pa silang makuhang simpatya. Pero kung babalikan natin, alam nyo yung sinasabi nila na dapat hindi inaasikaso or dapat panahon ngayon crisis ang inuuna natin na yung mga kababayan natin. Well, magandang pag-celebrate ng birthday kung ikaw naman ay may pera sa bulsa, kung ikaw naman ay talagang napakaraming yaman ay tinatago. Mga kababayan, why don't you take this opportunity to help? 'Di ba? Yung mga kababayan natin. Instead na kayo ay magbayad ng pagkalaki-laki dyan po sa stage, syempre meron din yan yung sa sound, mga kababayan, may mga bayad yan. Lahat naman may mga bayad yan, kahit yung mga nagsipunta dyan, baka bayad yan eh. Lalong-lalo na yung mga artista, lalong-lalo na yung kanilang mga
MC. Di ba may mga bayad lahat yan? Kung ako lang mga kababayan, ay, syempre kung ako may perang ganyan, nagsiselebrate ako, iyan ay isi-celebrate ko mga kababayan para itulong na lang doon sa mga kababayan natin. Parang ang tingin ko dyan, mga ka-GP Natics, parang yung kanilang gagawin, merong entrance fee pa daw ata. Hindi ko alam kung yung celebration na yun, bakit sasaluhin pa ng mga kababayan natin? Diba? Okay. So anyway, iwanan na natin yan mga kababayan. Tayo na lang ang humili